Medyo kinakabahan na ako ngayon pa lang. Ano, basag yung camera, oh. Meron tayong 5 questions na sasagutin dito sa Honor X9D. Una sa lahat, mabilis ba talaga yung phone na to? Pangalawa, maganda ba talaga yung camera performance? Pangatlo, matagal ba talagang malobat yung phone na to? Pang-apat, matibay ba talaga at durable itong Honor 600? At pang-lima, sulit ba talagang bilhin itong phone na to? Unahin natin yung unboxing. So sa Honor SM Fairview pa rin namin binili itong Honor 600 unit na pag-uusapan natin ngayon. To be transparent lang, same lang dun sa binili namin ng Honor X9D dun sa nakaraang video. Kung gusto nyo panoorin, nandiyan yung link sa description box sa baba. So ang kasama, maliban dito sa unit, ay meron daw freebie na Bluetooth speaker. Papakita ko rin sa inyo mamaya. At binigyan nila kami ng freebie din na 5G SIM. Ngayon, ang nakakatuwa, pumayag naman sila na hindi i-unbox itong unit doon sa mismong store. So, silyado pa rin to guys. May plastic pa rin, hindi pa talaga nabubuksan. Sama-sama nating makikita ngayon. So, hindi ko naman sinasabi na ganun din yung pwede ninyong ma-experience kapag bumili kayo. Siguro, parang, siguro, pinagbigyan lang talaga nila ako, no? Tapos, nabili namin to for ang price na nandun sa store, nakapaskil, ay 28,999 pesos. Ito yung receipt. So, sabi nila, may discount daw na 1,000 pesos. So, nabili namin siya in total, 27,999 pesos para sa 256 gigabytes. Tapos, ang kulay na napili namin ay color black. Ang gusto talaga namin yung white pero walang available sa variant na to. Sa ibang variant meron. At kung ako lang naman yung tatanungin ninyo, go for the white. Ang ganda po talaga. Kasi nahawakan namin dun sa store. Ang ganda ng pagka-white niya. Pero itong black, sa totoo lang, hindi siya kagaya ng ibang black na phone. Mamaya makikita ninyo. Ngayon, gusto ko lang i-compare yung presyo ng physical store sa price sa Shopee. Para sa A256, 27,999. Same lang naman pala. Akala ko naman yung 1,000 discount talaga. Same lang nga pala sa online store. Tapos, kapag tinignan ninyo, meron din pala talagang freebie na Bluetooth speaker. Kaya naman, no? Same lang sa physical store tsaka sa Shopee. Tapos yung 12,256 naman ay 31,999 at yung 12,512 naman ay 36,999. At kung kaya lang naman ang budget natin, go for the highest variant, kagaya ng palagi kong sinasabi, para mas matagal niyong magamit itong Honor 600. At meron lang akong gusto ipakita sa inyo. Meron ng ganito. Yan, 1-year warranty, 7 days replacement sa resibo nung binila namin at hindi namin to nakita sa resibo ng X9D. Good job! So ito yung ating Honor X9D. Tanggalin natin yung plastic. So kita nyo naman, sa box pa lang, makikita nyo na meron na siyang 5G logo. So talagang 5G phone to. Pag open natin, makikita agad natin yung mismong phone na nakabalot sa plastic. At ito yung black. Kita nyo naman, kagaya ng sinasabi ko kanina, hindi siya yung kagaya ng mga black na phones na talagang black na black as in napakaitim. Pero ito, may pagka na siya, metallic black or metallic silver na kulay. Ganda guys. Sobrang matte finish, hindi kapitin ng smudges, ng fingerprints. Pero kahit anong ganda ng phone na to, tetest talaga natin yung durability. Ibabagsak natin to sa concrete. At marami pa tayong gagawin torture test dito. And yung size ng Honor X9D, sobrang comfortable sa kamay. Hindi siya sobrang laki. Tapos kapag tinignan natin ng mga gilid, makikita ninyo yung ating volume up and down buttons, power lock button. At meron din tayong camera control na gustong-gusto ko na rin itest. Tapos meron tayong secondary speaker dito, IR blaster at secondary microphone. Yung ating SIM tray, main mic, USB-C port at yung ating main speaker. Dito sa may left side, wala tayong makikita. At sa ilalim, meron tayong document sleeve na merong case. Yung jelly case niya, tingnan natin, medyo matigas. Yan, compared sa ibang mga jelly case, pwedeng-pwede na. Meron tayong additional protection para sa kanyang camera bump. Tapos yung SIM ejector pin, meron tayo ditong charger na 80 watts. Ayan. So 80 watts yung maximum speed ng kanyang charging, USB-A, tapos USB-C to USB-A cable. Okay, so after ng ilang days ng paggamit dito sa Honor 600, sagutin na natin yung 5 questions. So question number 1, mabilis ba?
So, unahin natin yung specs on paper. So, naka-Android 16 na tayo dito. Ang kanyang skin ay Magico S10, Snapdragon 7 Gen 4 yung chipset, LPDDR5X yung RAM, at UFS 3.1 yung kanyang storage type. At bago ko ipakita yung Antutu scores or benchmark scores na nakuha natin dito sa Honor 600, pag-usapan lang natin saglit yung kanyang performance sa real-life usage. Ngayon, kung pag-uusapan nga natin yung specs on paper na pinakita ko sa inyo kanina, napaka-decent na makukuha nating performance sa phone na to. Pero considering na 28,999 pesos, yung pinakamababang presyo ng phone na to, medyo nando na siya, no? Borderline bitin yung kanyang performance. Although yung UFS 3.1 ay mabilis naman na talaga yan, lalo na sa read and write speed compared sa mga UFS 2.2 lang. Considering nga the price, medyo bitin talaga yan. Sana ang ginawa na lang nila, UFS 4.1 na rin, kagaya nung Pro version. Kasi usually, kapag sinabi mong Pro ang isang phone, ang talagang malaking upgrade compared dun sa non-Pro ay yung battery capacity, o kaya yung camera specs, at yung display, o kaya yung chipset, di ba? Yun yung kadalasan. Pero yung storage, usually, same na dun sa non-Pro. So, medyo nakakabitin talaga na UFS 3.1 lang yung inilagay nila dito. Pero again, borderline lang naman. Hindi ko naman sinasabi na mabagal yung UFS 3.1. Tapos yung Snapdragon 7 Gen 4 na inilagay nila dito, again, borderline na rin na mapapaisip ka kung parang sulit ba talaga yun para sa 28,999. So, para dun sa mga performance talaga yung habol sa isang phone or gagamitin nila sa gaming yung phone na binili nila, lalo na itong Honor 600, baka mabitin ka. Meron tayong tinatawag dito na Honor RAM Turbo. So, maliban doon sa 8GB ng physical RAM, pwede pa tayong mag-add ng 16GB of virtual RAM. So, ang nakakalungkot lang dito sa Magic OS, na mention ko na to before, yes, meron siyang virtual RAM na malaki-laki yung kakaining capacity sa ating internal storage, pero hindi man lang natin mapili or ma-customize yung specific na storage amount na kukunin niya sa phone natin. Hindi kagaya ng ibang phone, kapag i-enable natin yung virtual RAM, mamimili tayo kung 4, kung 6, kung 8, or 12, or 16. Pero ito, fixed na siya to 16 gig. So ito nakuha natin na Antutu score kapag ginamit natin yung Honor RAM Turbo. So 1,262,259. So yes, kagaya ng sinabi ko kanina, mabilis, decent naman. Ngayon, kapag hindi natin ginamit yung Honor RAM Turbo, medyo bumaba yung score. Naging 1,261,553 na lang. So medyo may boost ng kaunti talaga dahil dun sa Honor RAM Turbo, pero hindi ganun ka-significant. Kung 12GB na variant yung napili niyo dito sa Honor 600, I recommend na huwag nyo nang gamitin yung Honor RAM Turbo kasi sayang lang yung 16 gig sa internal storage ninyo. At para dun sa mga nagkaplano mag-game dito sa Honor 600, hinahinay lang po tayo kasi makikita ninyo na although okay naman yung battery consumption niya, minus 6% lang sa battery na bawas. Pero kita nyo temperature, ang ganda ng starting point natin, 34 degrees. Usually, ang makukuha natin dyan 39 or 41, pero ito guys, 51. So, ang laki nung ginap sa temperature guys. May alarming heat na mapoproduce itong phone na to kung gagamit tayo ng mga mabibigat na application or game. So, again, hinay-hinay tayo. Pero yung mga everyday applications natin, walang problem guys. Kasi nga, medyo malaki-laki yung headroom natin pagdating sa performance. Magiging maganda naman yung performance niya kapag nag-open tayo ng mga social media applications, mag-stream ng mga YouTube videos or TV series at movies. So to answer the question, kung mabilis ba itong Honor 600, yes, mabilis siya. Pero again, borderline siya na bitin para sa kanyang presyo. Doon naman tayo sa second question, maganda ba ang camera? So isa sa pinagmamalakan ng Honor dito sa Honor 600 ay yung kanyang 200 megapixels na main shooter na merong OIS. And impressive naman talaga on paper yung specs nito. Pero ulitin natin So, yung main camera ay 200 megapixels na may OIS, plus meron pa siyang ultra-wide na 12 megapixels, plus meron pa siyang color spectrum dito sa likod. Kaya may makikita kayong pangatlong mukhang camera, pero color spectrum sensor lang yan. Tapos yung selfie camera naman ay 50 megapixels. At yung main camera, selfie camera ay parehong kayang mag-shoot ng 4K video recording. So, unahin na natin yung video sample at tingnan ninyo yung quality.
Okay, so ito yung ating 4K 30 FPS na video recording dito sa Honor 600. So dito muna tayo sa stabilization. So kagaya na makikita ninyo, ramdam natin yung OIS or Optical Image Stabilization. So talagang smooth yung magiging video natin kahit nag-record tayo while walking, kagaya nito. Yan. Diba? Napaka-smooth. Ngayon, tingnan natin yung quality niya. Tutok tayo sa isang subject. Unahin natin yung... nga pala, before yon gusto ko lang mention kasi na-appreciate ko na habang nag-record ka ng 4K dito sa main camera, sa 1X, pwede kang mag-switch to ultra-wide. Yun, no? On the fly. Hindi kagaya ng Infinix. Take note, Infinix tsaka Tecno. Kasi yun yung usually na nakikita kong problem sa kanila. Hindi ka na pwedeng mag-switch sa ibang lens while recording. Pero dito, ayan, from ultra-wide to main camera, pwede. Hindi mo na kailangan i-stop yung video. So, ito yung 1X. Ito naman yung 2X. Ayan, ito yung pinaka-optimal na zoom na pwede mong gawin. Pero kung sakaling hinihingi ng pagkakataon, pwede kang mag-zoom digitally hanggang 10 times. Ayan, 10x zoom. Pero syempre, kita nyo, medyo noisy na. Medyo, ano na talaga, hindi na ganun ka-sharp. Yan. Okay? So, tingnan pa natin sa malapitan. Hindi ako mag-zoom para makita nyo yung quality talaga ng kanyang main camera. Yan. Kitang-kita yung wrap surface nitong puno. Okay? Tingnan pa natin dito sa... Ayan. Nakita nyo yung bokeh, diba? Ito yung 2x ulit. 1x. Okay, try naman natin ngayon yung selfie. Okay, ito naman yung 4K 30 FPS na video recording dito sa selfie camera. Ayan. So, stable din siya. Hindi rin ganun kaalog. Ayan, tapos wide din. Pero pwede mo siyang i-zoom. Meron tayong 1x na button dito. Ayan. Okay, tapos 0.8. Si ano nga si San? Okay. Hello kayo. So dito naman tayo sa mga photo. So unahin natin yung mga normal na mga kuha niya. Mula dun sa ultra-wide papunta dun sa main camera, wala naman ako nakikitang malaking issue. Maliban na lang siguro dun sa exposure. Mas maganda talaga exposure ng 200 megapixels compared dun sa 12 megapixels na ultra-wide. Tapos kapag sinagad natin yung zoom, in fairness din, maganda yung image processing plus AI nitong Magic OS at naging usable pa rin yung ating image kahit nga sagad yung ating zoom. So pagdating sa mga well-lit situation, magiging maayos po. Asahan ninyo yung kuha natin dito sa Honor 600. Pero again, para sa presyo niya, baka may mabitin pa rin sa atin. Ngayon pagdating naman sa mga indoor photos, okay naman, sharp naman, lalo na yung kanyang portrait mode, natuwa naman ako sa quality. Hindi mukhang artificial yung edge detection niya, mukhang realistic naman. So, again, natuwa ako sa portrait mode. Kahit yung kulay ng balat natin, yung details, pati yung edge detection, napaka-realistic na itsura. So, ito lang yung naging issue ko. Medyo may problema tayo pagdating sa focusing, sa autofocus, kapag naka-portrait mode tayo, tapos naka 2x. So, makikita ninyo, kapag naka 1x tayo, walang problema, na-zoom niya na maayos. Pero kapag nag-switch tayo sa 2x na zoom, lumalabo yung picture. Tapos, nahihirapan na mag-focus yung camera for some reason. Kahit na sabihin niya na move further away, na hindi ko naman ilapit talaga yung subject ko, kahit i-move further away ko yung aking subject mula dun sa camera, hirap na hirap pa rin mag-focus yung Honor 600 kapag naka-portrait mode. Pero kung hindi naman tayo magka-portrait mode, kagaya na makikita ninyo, walang problema kahit yung pinakamalapit na zoom. Hindi ako nagbago ng pwesto niyan dito sa relo ko, pero na-focus pa rin niya ng maayos. Pero again, kung babalik tayo dun sa portrait mode, same position, same distance, lumabo yung picture. So, hindi niya ma-focus. So, sana ma-fix yun ng Honor sa mga darating na software update. So, to answer the second question, kung maganda ba yung camera ng Honor 600, again, borderline na naman tayo. Merong iba na magiging kontento naman sa quality ng photos at videos, kagaya na nakita nyo kanina. Pero may ilan din sa inyo, malamang sa malamang, mabitin pa rin. Lalo na kung i-consider natin na merong issue or maliit na issue yung kanyang
portrait mode. Doon tayo sa third question. Matagal bang malobat itong Honor 600? So, meron tayong 7,000 mAh na capacity dito. 80 watts yung kanyang maximum charging speed at ang pinapromise ng Honor dito ay 2 days of battery life. Hindi natin alam kung paano nakuha ng Honor yung 2 days na yon. Pero syempre, mag-base pa rin ako sa sarili kong test. So, tingnan natin. So, ang nakuha natin ay 15 hours, 42 minutes. So, ngayon pa lang guys, sabihin ko sa inyo, hindi disappointing yung SOT na yan. Pero, para sa 7,000 mAh na battery capacity and sa presyo ulit ng phone na to, bitin po para sa akin yung almost 16 hours lang na screen on time. Kasi nasanay ako doon sa mga Vivo phones na minsan nga 6,000 mAh lang pero almost 20 hours na or tumungtong na talaga ng 20 hours yung screen on time. Pero ito, almost 16 hours lang yung SOT na nakuha natin. So, hindi ko sure kung talagang mangyayari yung prinamis ng Honor na up to 2 days of battery life. Siguro kung hindi ka magde-data, kung palagi ka lang naka-Wi-Fi, pero kung medyo extreme yung paggamit mo sa phone, imposible na umabot ka ng 2 days. Malamang whole day, yes, or 1.5 days maximum. Pero baka ma-improve pa naman ng Honor yan sa mga susunod na software updates. Doon tayo sa fourth question, matibay ba itong Honor 600? So bago natin gawin yung drop test or durability test dito sa Honor 600, kasi kita niyo naman, iuhuli ko talaga yun. Makikita ninyo, maayos pa no, yung unit na binili namin. Kasi ayaw ko namang i-present sa inyo na basag-basag yung phone na to. If ever man, hindi ko pa alam yung mangyayari. Pero pag-usapan muna natin yung ilan sa mga makikita natin sa design ng phone na to. So una sa lahat, kagaya nung sinabi ko dun sa unboxing, napakaganda po ng pagkakagawa ng Honor dito sa design ng Honor 600. Mala iPhone na talaga siya kahit yung buttons. Meron pa tayo ditong camera control or extra button para sa, again, camera application at kahit dun sa Honor AI para ma-activate natin. Tapos, ayan o, meron mga antenna lines. Mukha talaga siyang iPhone sa unang tingin. Tapos, yung texture niya, hindi talaga siya kapitin as smudges, fingerprints, kahit alikabok. Napakadaling i-maintain kahit na itong color black. Pero, kung gusto niyo lang na recommendation ko, kagaya ulit ng sinabi ko sa unboxing, napakaganda po ng color white na Honor 600. Meron din tayo ditong dual nano SIM support sa kanyang SIM tray plus may eSIM support din tayo. So good news naman yun kasi sa ganitong presyo dapat lang talaga, 'di ba? So salamat sa Honor, at least meron na tayong eSIM support ngayon dito. At napaka-decent no, nakuha nating result sa ating speed test. Makikita niyo dito sa Ookla, 159 Mbps yung download, 11.4 Mbps naman yung ating upload speed. Dito naman sa fast.com, 140 Mbps yung download, 68 Mbps naman yung upload speed. At dito naman sa Google speed test, 178 Mbps yung download, 22.6 Mbps naman yung upload. So napaka-consistent naman na 3 digits palagi yung nakukuha natin na Mbps sa kanyang download at 2 digits naman pagdating sa upload. So good job sa Infinix kasi mabilis po yung magiging data connection natin dito sa Honor 600. Pagdating naman sa rating, meron tayong IP68, IP69, IP69K at 5-star SGS drop and crash resistance. So, napakaganda ng protection na inilagay dito ng Honor and malamang sa malamang, isa yun sa mga reason kung bakit medyo mataas-taas yung presyo nito kung i-consider natin yung performance at camera nito. So, malamang talagang yung pagiging durable ng phone na to, isa sa pinabayaran natin dito sa Honor 600. At yan yung papatunayan natin dito sa durability test. Medyo kinakabahan na ako ngayon pa lang kung makakasurvive tong phone na to. Okay, so tapos na tayo sa drop test at grabe guys yung inabot nito. At yun naman yung end result. Okay, so pakita ko sa inyo yung ginawa kong drop test dito. Inumpisahan natin sa wood, tapos nagpunta tayo sa tiles at concrete. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2. So, ito na yung end result ulit. Ayan. So, tanggalin ko muna yung screen protector kasi makikita ninyo yung mga dumi-dumi na yun. Screen protector yan kasi nga, tinest natin siya dun sa concrete kanina.
Sa tanggalin ko para makita natin yung totoong result. Ayan, kita ninyo nawala yung mga dumi-dumi. Yan. So, yung mga puti-puti sa mga gilid ay mga dumi-dumi lang. Una sa lahat, fingerprint. Gumagana. Scroll tayo. Gumagana, guys. Walang problema. Okay, magbukas tayo ng dark na image para makita ninyo. So, wala tayong problema. Wala ding yellowish or kung ano mang nasirang part ng display. Buong-buo pa rin ang display. Walang problema. Okay, pati yung selfie camera, check natin. Ayan, yung selfie camera. Gumagana naman. Okay, so ngayon tingnan natin yung bawat side. Concrete yun, guys, ha? Ano rin yun? 3 beses ata kung hindi ako nagkakamali na isang pocket level tsaka isang shoulder level na bagsak. Ayan. Ayan lang yung mga nakuha ng scratches. Unti lang, oh. Siyempre meron. Di mawala. Ayan. Pero, yan lang. Unti lang, oh. Buttons, maayos. Camera module, walang basag yung camera, oh. Ilang beses kong inuna tong ibagsak kanina. Pero siguro may konting chipping lang dito. Pero, walang basag, guys. Buong buo. Ayan, oh. Buong buo siya. Galing. Tapos ilalim, ito lang, ayan. Dumi lang pala. Konting-konti lang, guys. Kapag nilagay natin yung case, hindi na natin mapapansin yung mga gasgas na yun. At most importantly, talagang gumagana po ng maayos yung ating Honor 600. Ay, wala tayong issue. Wala akong nakikitang sira sa pixels niya dito sa display. So, matibay? Yes, matibay talaga itong Honor 600. So, doon tayo sa last question. Sulit ba itong Honor 600? Okay, so mag-usapan natin kung dapat mo ba itong bilhin. Pero gusto ko rin marinig yung opinion ninyo kasi magkakaiba talaga tayo ng preference pagdating sa pagbili sa mga ganitong klase ng phone. So, pakalagay dyan sa comment section. Ngayon, ito lang yung mga napansin kong downsides. Para sa presyo niya, maganda sana kung may telephoto lens na to. Pero, ang meron lang tayo ay 200 megapixels na may OIS plus ultrawide. Wala tayong telephoto camera. So, yung isa sa medyo nakakabitan dito. Pangalawa, 8GB yung minimum or pinakamababang variant na pwede nating mabili dito. Again, nakakabitin yun. Maganda sana kung nag-umpisa sila sa 12 tapos 16 yung 36,999. Okay, para sa akin lang naman. Tapos, mababa yung SOT na nakuha natin dito kung ang pagbabasihan natin ay yung kanyang presyo. Okay, ina-expect ko mga 19 or tutungtong na tayo ng 20 hours territory. Pero hindi. Kaya nasa lang tayo, 15 hours, 42 minutes. So, medyo nakakabitin talaga yung SOT na nakuha natin dito. Although, pwede pa po yung mag-improve sa mga darating na software updates ng Honor dito sa Honor 600. Okay, yun yung mga nakakabitin dito. So, to recap, kung ang hanap mo sa isang phone ay durability, matibay, kitang-kita nyo naman, napatunayan natin ngayon, matibay, tapos maganda yung design, mukhang iPhone, kahit naka-Android ka lang, at mahaba yung software support, walang duda, pwedeng nyo i-consider ang Honor 600. At speaking of software support, guys, hindi ko pala na-mention kanina na 6 na major Android upgrades yung pinapromise ng Honor dito at 6 na taon din na security patches. So kung Android 16 to out of the box, Android 22 yung aabutin po nito. So matagal, diba? Isa yun din sa nagpamahal dito sa phone na to. So ulitin ko durability, design, mahabang software support, sulit na sulit sa'yo yung phone na to. Kung yun ang tinitingnan mo. Pero kung ang tinitingnan mo sa isang phone ay yung magandang performance para sa presyo, battery performance, camera, pwede mong i-skip itong phone na to kasi malamang sa malamang mabitin ka kasi borderline na talaga yung mga aspect na yon ng phone na to. Pwedeng okay sa'yo, pwedeng mabitin ka. Okay? So ano masasabi mo sa phone na to? Comment ka dyan sa baba. So, hindi kagaya ng X9D, medyo para sa akin, mas marirecommend ko to kumpara. Medyo malayo naman yung presyo. Pero, satisfy ako dito sa phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.